Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na sumasagot sa inyong mga katanungan. Okay, bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Salvador Jr. Baracas. Ang sabi niya, "Good day sir, pakigawa naman ng reviews ang 1911 nagawa ng Armscore na RIA GI standard na FS 9mm. Salamat po." Yan ang mga gusto kong tanong kompleto. May model, yung iba basta sabihin lang 1911 Armscore. O ito, kompleto to. Mabilis natin sagutin. Kung kayo magtatanong, kumpletohin ninyo para pati yung mga sira, sasabihin lang ang sira 1911, din masasabihin kung anong brand, kung anong nagmanufacture, kung anong brand. So, sabihin niyo para masagot kagad natin. Okay, bago natin sagutin yan, pasasalamatan ko lamang yung ating mga subscribers na nag-share at nagla-like sa ating mga videos dahil nakakatulong naman kayo para dumami ang ating mga subscribers dahil umabot na tayo sa 48,400 plus na mga subscribers. Okay, at maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads, lalong-lalo na dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel, ang kita niyan, lahat ay itinutulong natin, kulang pa. Ang kita ay tinutulong natin sa ating charity. Meron tayong 6 na estudyante, may 6 tayong beneficiaries, na anak ng mga single parent, na diyan natin inilalaan yung kita ng ating YouTube channel. Kaya gumawa ko ng YouTube channel. Kaya yung nagsasabi na marami tayong patalastas, ay ang pagtuturo ko po ay bonus lamang. Talagang ginawa ko lamang yan para matustusan yung ating pagcha-charity. At yan ay pang charity talaga ang ating YouTube channel. Kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads at lalo tigit yung nagpapadala dito sa ating GCash number. Yan, huwag ninyong tawagan yan, GCash number na yan para bumili ng baril. Yan ay mag-message lamang kayo diyan kung kayo ay papadala ng tulong dahil wala po kaming pinagbibiling baril. Huwag po kayong tumawag diyan para bumili ng baril. At mag-message kayo para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. Kaya ako'y nagpapasalamat kay Sir Noli Peace America. Bagaman ayaw mo magpabanggit ng tunay mong pangalan, ako ay sumasaludo at labis na nagpapasalamat sa iyo. Dahil may puso ka ng pagtulong. Sana marami pa ang maging kagaya mo para marami pa tayong mga bata na matulungan. Okay, so punta na tayo sa katanungan. Gawa daw natin ng review ang Armscore na gawa ng RIA 9mm, yung GI. Okay, alamin muna natin kung ano ba yan, GI na yan. Bakit may mga GI pa yan? Okay, so dapat nating malaman na ang unang gawa ng mga Armscore na 1911 ay GI. Ang ibig sabihin ng GI ay government issue. So, yung 1911 ay ang gawa ng Armscore ay clone ng 1911. Clone niya ng Colt. Alam naman natin hindi Armscore ang gumawa ng Colt. Ang Colt ay nag-expired ang patent noong 1930 at nung na-expired yan, lahat na ng mga legal manufacturer gumawa na ng mga kanya-kanyang gawa. So, yan GI na yan, government issue ang ibig sabihin ng GI. Yan ay clone. Ito ay parang itong ating na ngayon, topic ngayon ay parang continuation ng ano ang mga unang ginawa ng na 1911 ng Armscore. Yan, GI. Ang ibig sabihin ng GI ay clone. So, kung ano yung classic design ng 1911, yun yan. Yan yung mga fixed at low sight. Malilit ang sight niya na naka-fix yung kanyang front sight. Okay, so at meron niya na short trigger action, single action. Short lang ang niyan,
ang trigger pull niyan at single action. Ang grip niyan ay basic, napaka-basic ng grip niyan. Yung grip safety niya, kopyang-kopya yung sinauna. At walang extended thumb safety yan. Okay? Hindi man ambidextrous yan. Okay, so yan yung mga GI talaga. Kaya nga sinabi na clone yan. At yan ay durable, non-reflective finish. Typically, parkerized ang finish niyan. Non-reflective, kumbaga flat finish yan. At yung mga grip niyan ay smooth wood grip lang. Kung ano talaga, clone nga eh. Okay. Ang GI ay originated military supply. Yan. Kaya yung pag nakita ninyo yung GI, government issue yan. So, kumbaga kinopya nila yan doon sa mga government issue ng mga clone. So, yan. Medyo inano ko lang. Nilinaw ko lamang. So, puntahan na natin kung ano ba itong 9mm FS GI standard. Okay, yan ay gawa ng Armscor Rock Island Armory. Okay, alam naman natin na yung Rock Island ay nabili ng Armscor. Kaya iisang kumpanya na lang yan. Yan ang gumawa niyan. Yan ay full-size semi-automatic pistol based on the classic 1911 design. Okay, yan. Nabanggit ko na kanina. Ang features nito ay 5-inch barrel, parkerized finish, pero durable naman para hindi kalawangin. Yun nga, fixed GI style, government style, yung kanyang sight. At ito ay 10 round magazine capacity. Okay. Ang FS standard for full sizes which provide longer sight radius. Dahil nga 5 inches ang barrel, malayo ang mahaba. Standard ang haba niya. Kaya yung radius ng kanyang sight ay maganda. Okay, so pero pwede mong i-improve ang ang sight nito. Pwede mong i-enhance, pwede mong palitan. Nagagawa naman yan lalo ng mga improve for better accuracy. Okay, so ang features nito ay model GI standard FS full size. Yan, full size siya. Ang ibig sabihin ng FS ay full size. Okay? Ang GI naman ay government issue. Okay? So, caliber niya ay 9mm. Ang action niya ay semi-automatic. Okay? Ang frame and slide niya ay, ang kagandahan nito ay all steel. Okay? Iba yung all steel sa all metal. Okay? All steel ito. Ibig sabihin, lahat ay bakal. Ang barrel ay 5-inch ang haba. Ang finish ay parkerized. Ang sight niya ay GI type size. Okay? Ang grip niya ay rubber. Meron siyang grip na rubber at meron din siyang grip na kahoy. Okay, so ang grip naman ay napapalitan eh. Okay, so at yun, ang magazine niya ay 10 rounds. Ang trigger niya, ang kagandahan ng trigger nito ay standard 4 to 6 pounds. Kalimitan nito ay 5 pounds. Yan ang standard. So yan ang niyan. Ang design ay traditional 1911 design built for reliability and durability. So yung mga 1911 design yan ay matitibay talaga yan. Sa lahat ng mga pistol yan ang isa sa pinakamatibay at yan ang gusto ko talaga. Yan sa design ng 1911 na yan ay matibay. Okay? So, tingnan na natin yung mga pros and cons. Inanuhan na rin natin yung tingnan natin, kasi lahat ng baril ay may pros and cons. Yan. Hindi ko mo yung baril ninyo ay 1911, wala nang pros yan.
Puro pros na lang yan, walang cons yan. Lahat yan, meron yan. So, tingnan natin muna ang pros. Pros. Okay. Ang kagandahan, ang isang kagandahan talaga nito ay ito ay yung value niya, yung presyo niya ay pang masa. Okay, hindi mahal ang price nito, hindi hindi naman ito na sa mga high end. Dahil nga ito ay kopya doon sa mga classic. So, ang price nito ay affordable. Okay, so yun ang isa pa yun ang isang kagandahan nito, at ito ay maganda sa pang-defensive carry. Itong baril na to. So, ang pros nito ay affordability, one of the most budget-friendly, 1911. The market, offering a classic design without high price tag. O yan, mura lang. Kumbaga ay budget meal. Reliable performance. Ito ay maasahan din. Pero kinakailangan nito ang break-in. Okay, so mga 100 bala siguro pwede ng pang-break-in. Yan lagi ang sinasabi ko. 150 rounds to 100 bala. Pag naka 50 rounds na kayo at walang malfunction yan, okay na yan. Pero mas maganda, pabutin ninyo ng 100 rounds na break-in. Okay, ang sabi dito ay reliable performance. Many users report yung mga ito galing sa mga users ito. High reliability without various type 9mm ammunition open with few or normal function after short break-in period. Yan. Yung mga una may mga few malfunction yan. At ang ano ko dito ay kung magbabala kayo ng kasi yung mga ganyan namimili ng bala yan. Kung magbabala kayo ng hollow point ay i-break in, tingnan ninyo sa hollow point, at kung kinakailangan ninyong i-throating, kasi pag namimili ng bala, kinakailangan i-throating ninyo yan kasi matatalas pa yung mga entrada ng chamber niyan eh. May video tayo niyan kung paano tamang pag-throating. So yan, kinakailangan yan. Tingnan ninyo kung namimili ng bala. Dahil kalimitan sa mga ganyan, namimili ng bala yan. Yan. At ang break-in yan ay kinakailangan magandang pagka-break-in. At yung trigger nito, pagdating sa trigger, ang design at feature ay medyo crispy ang 4 to 6 pounds. Pero may video tayo niyan kung paano medyo bawasan natin yung kanyang bawasan natin yung trigger weight. Bawasan natin. Nababawasan yan. Pwede natin gawin 3 pounds. Pero ingat kayo, kung hindi pa ninyo alam, panoorin ninyo yung video natin. May video tayo niyan. Siya, pagdating sa ang trigger niya. So, pagdating sa recoil, ito ang gusto ko sa mga bakal, all steel. Yung pelt recoil niya ay maganda kasi nga medyo mabigat. Okay nga. Ang problema lang sa medyo mabigat ay yung pag-carry. Wala namang problema sa Pilipinas dahil nasa bag naman ang pag-carry. Walang problema ako pag nasa bag. Kaka-problema lang mabigat dito sa sinturon. Pag nakasukbit dito, siyempre mas maganda yung magaan. So pagdating sa sa recoil, lalo at 9mm at steel frame, 5-inch barrel, ay maganda ang kanyang manageable at soft ang kanyang recoil. Yan, kahit pa yung nagsasabi rin yung mga user. Ang finish niya ay durable, magandang pagka-finish niya, although ito ay hindi reflective, parkerized lang ito ang finish. But good na rin para sa corrosion resistance. Basta ang akin naman ay lalo kung kayo ay acidic ang inyong mga kamay, pawisin, paghawak ninyo dyan, ay siguraduhin ninyo bago ninyo itabihan, ay napunasan ninyo ng manipis na langis. At wag yung basta pagkagamit ninyo, itinabi na ninyo na hindi man lamang ninyo pinunasan. Ayan.
Ang problema niya, kakalawangin yan, lalo kung matagal na ninyong bisitahin. Ang sabi ko nga, ang tibay ng baril ay nasa maintenance at sa pag-iingat ng may-ari. Walang baril na matibay sa taong bulagsak. Yan ang masabi ko. Okay. At ito ay maganda sa, kung mahilig kayong mag-customize, ito ang napakagandang baril. Kaya ako nung bumili ako ng first 1911 ko, hindi ako bumili ng mga high-end. Bumili lang ako ng mumurahin na ang pinakamura nung 1996. Isa na yung Federal. Yan. At ako na nag-customize at diyan ako natuto. Kaya nito ay magandang i-customize. Potential ito sa pag-customize. Accept nito ang many standard aftermarket parts like grips. Yan. Kaya mapapalitan na nito ng magandang grips. Kung gusto niyo, lagyan niyo Pacmeyer. Gusto naman niyo personalize kayo. Kagaya ko, marunong ako gumawa ng grips. Nakakagawa ko ng mga grips. Yan. Pwede na ninyo pag-practicean yung mga grips na yan. Okay, so at ang isa pa dyan ay pwede ninyong gawin project for modification. Yan ang una kong ginawa sa 1911 ko. Pinag-practicean ko. Huwag kayong mag-practice ng hindi ninyo baril. Pag-practicean ninyo kung sarili ninyo baril. Basira man ninyo yan. Baril naman ninyo yan. O at least, yung baril ko, ginawa ko pa ng high capacity yun eh. Umubra naman. Kaya nagtataka sila. Unang federal na high cap, ginawa ko. At doon ako natuto. Pinag-aralan ko talaga. So, takot na takot yung mga kasama ko sa shooting noon eh. Uy, yung baril mo, bakit chinap-chap mo na yan? O ganun talaga. Kung may gusto kang malakasan loob mo, wala namang problema sa akin dahil ako'y machinist, welder, may sariling shop. Kaya ako natutong mag-gunsmith. Yan, hindi ko nababanggitin yan. Okay, so pinalalakas ko lang yung loob na sirain ninyo ang inyong mga baril. Pagdating sa accuracy, ay mako-consider na maganda ang grouping nito sa extended na mga distance. Ibig sabihin, pagdating sa mga 25 meters, ay kagandahan nito. Kagandahan ng groupings nito. Pag sa 25 meters at naipasok ninyo sa alpha, hindi na masama yun. Huwag naman yung one hole na ganyan. 25 meters na yun eh. At ang isang cons naman ito, ay yung kanyang sight. Medyo mahirap-hirap lalo sa low light. Okay, so yan ang kanyang mga pros. At tingnan naman natin yung mga cons. Lahat naman na baril ay may mga cons. Ang cons nito ay yung basic sight. Yan ang ay sinasabi ko. Dahil maliit yung kanyang sight, GI standard, ay mid at saka itim pa, ay pwede naman ninyong palitan yan. Enhance ninyo. Magpalit kayo ng sight. Yun ang isang cons niyan, yung sight. At saka yung weight at saka yung kanyang size, yun, nabanggit ko na kanina, all steel, ay medyo mabigat, mahirap i-carry, lalo kung nakasukbit sa inyong waist. At wala naman, sa akin, walang problema, dahil pinapractice ko lagi yung quick draw from the bag. O kung kayo ay magkikiri ng baril, papracticein ninyo yung quick draw from the bag. Baka magkabiglaan. May turo ako dyan, marami akong baser. Okay. Dahil alam niyo kaya ayoko na magturo. Ang daming basher pag nagturo ka, nayayabangan sa iyo. Tingnan ninyo. Kaya ayoko na magturo ng mga pagpuputok-putok. Binabas tayo. Dahil ang daming magagaling eh. Akala kasi pag nagtuturo tayo, mayabang na tayo. Nagtuturo lang naman. Ang gusto ko lang, kaya kung nagtuturo, di kung ayaw ninyong style ko, di humanap kayo ng ibang style. Hindi ko naman pinipintasan yung style ninyo. Kung ano yung style ninyo, style ko yan. Di kung nagustuhan ninyo, salamat. Kung ayaw naman ninyo, di wag. Pinagpipilitan ko ba? Yun ang mahirap. Kaya, kung kayo ay magkikiri, practice din ninyo yung mabilis na, kung gusto niyo, condition to, walang problema yan. Basta alalahanin lamang ninyo yung safety. Okay, so ayan. At ang isa pa nito, ay yung kanyang hammer bite. Dahil nga yung kanyang beaver tail. Dahil nga ito ay yung standard. Ang beaver tail nito ay napakaliit lang dito. Okay? So kaya yung iba, pinapalitan ng beaver tail. Pwede naman ninyo yan. Kaya nga potential yan sa mga modification eh. Yan, yung beaver tail niya.
ay medyo may hammer bite ito. Lalo kung mataba yung kamay, kaya madali naman palitan ng Bibertil yan. So yun lang, may konting discomfort lang pagdating dyan sa Bibertil. So, magazine issue, may magazine issue din. Yung mga factory magazine nito ay sinasabi nila na sometimes ay medyo mahina, medyo hindi maganda, back. Masabi ay issues with the slide, lacking back. Okay. Yung mga sumasabit sa slide. Oh. Medyo mayroong problema. Kaya yung iba nito ay bumibili ng mga quality na mga aftermarket magazine. Kamukha ng metal form. Yan. So, wala namang problema doon. Hindi, bumili na lang kayo ng mga aftermarket na mga gandang magazine. Hindi ko nababanggitin sa inyo, haba pa tayo. At kinakailangan talaga nito ay initial break-in. Yan, sinabi ko na kanina yan. Pag bumili kayo ng bagong baril, i-break-in ninyo. Subukan ninyo sa 50 rounds. Kung 50 rounds, kung walang break, kung walang malfunction, ay normal yan sa magmamalfunction niya ng paisa-isa. Pero pag yan ay naka 100 rounds at may malfunction pa, ibalik, i-ano ninyo. Maganda naman kasi ang service ng mga arms core. Maganda ang service niyan. Kahit yung mga luma nila, ipa-service mo sa kanila, tatanggapin nila yan. At libre na yung niyan, yung service niyan. Sabihin lang ninyo sa kanila, huwag ninyong kasi pagka binibreak-in ninyo at may problema, huwag ninyong kayo magkulikot, kasi pag kinulikot ninyo yan, hindi na yan tatanggapin ng arms core yan. Pinakailaman na ninyo dapat ibalik ninyo sa arms core yan. Sila ang kung ano ang reklamo ninyo. Huwag agad ninyong kulikutin. Yan ay under guarantee. Maganda kasi ang guarantee ang warranty ng arms core, RIA. So yan lang masasabi ko sa inyo. At yan ang may papayo ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. At shoutout sa ating mga baser na magagaling. Okay, so far may nagsabi na huwag na kayong magtanong. Pupunta na lang kayo sa Google. Di sige. Kung kayang ipaliwanag ng Google yung mga binabasa ninyo Okay, sometimes kasi kailangan din ng konting paliwanag. Okay. Kaya yan ang kaya kong ipaliwanag at sa mga binasa natin. So, good luck na lamang sa atin So yan, at magtanong lang kayo at susubukan nating masagot yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. So, tingnan natin yung ating mga shout out sa ating mga community spotlight. Shout out kay Gameboy, meron kang 75 engagement. Shout out kay Pinoy Airguns, meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay Hill Gonzalez, meron kang 1 engagement. Shout out kay Jerry Francisco, meron kang 44 engagement. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, puntahan ninyo. Gusto dati kong masishop, Albarci Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Mura lang ang burger dyan. 40 pesos, buy one take one. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much.